So ayun na nga mga kapinta, no? Matapos natin maigiyak yung ating pintuan, matapos natin itong malinis, malagyan ng masilya, maliha, at malinis natin ito sa pangalawang pagkakataon, nag-spray tayo dito ng ating epoxy primer white at naghintay tayo ng isang buong araw bago natin ito maaaring pahiran ng ating wood stain. Para sa paggawa ng ating mga wood stain, pwede nyo bisitahin yung mga nakaraan nating video. Ang gamit natin dito mga tinting color ay mga oil base. Ihahalo natin ito sa ating paint thinner at ito yung gagamitin natin pang haspi. So sa kulay mga kapinta, depende na lang sa inyo yan kung ano yung kailangan yung kulay, ano? At kung hindi nyo naman kabisado yung paggamit pa ng mga oil tinting color at hindi pa kayo marunong sa pagtitimpla, pwede tayong gumamit ng ating mga oil wood stain, yung mga timplado ng wood stain mga kapinta. At marami tayong pwedeng pagpiliang kulay. Meron tayong mahogany, walnut, maple, o di kaya oak. Depende sa inyo yan mga kapinta kung ano yung kailangan yung kulay. Bali matapos na nga tayo nakapagyak ng ating pintuan, ano? Papahiran natin ito nung ginawa nating wood stain at maghihintay lang tayo dito ng 3 hanggang 5 minuto bago tayo pwedeng gumawa ng ating design. Tungkol naman sa pagdidesign mga kapinta, depende na sa inyo kung ano yung gusto nyong gawing design. Pwede kayong gumamit ng basahan, paintbrush o di kaya ay graining tools gaya nito. Pwede nating simplihan yung design kung hindi pa natin masyadong kabisado yung paggawa ng mga iba't ibang klase ng design o di kaya ay pwede nyo sundan yung video natin ito. Bali ang ginamit natin ditong pan-design ay basahan at paintbrush. At tungkol naman sa paggawa ng iba't ibang klase ng ating mga design dito sa ating haspe, depende na yan sa inyo mga kapintano kung ano yung gusto nyong gawin. At kung hindi nyo pa kabisado yung paggawa ng ating mga design, pwede kayong magsimula sa mga straight line o yung mga simpleng haspe lang. At kapag ka na-master nyo naman na yung pag-haspe, madali na lang naman tayo makakapag-upgrade. Ang importante, nakakagawa tayo ng design at unti-unti tayong natututo. At pagkatapos naman natin ito malagyan ng ating design, maghihintay lang tayo dito ng 1 hanggang 2 oras, depende sa init ng panahon, bago tayo maaaring pwedeng magpahid ng ating lacquer sanding sealer o bago tayo pwedeng mag-spray. At i-sprayan natin ito ng 1 hanggang 3 patong at maghihintay lang tayo ng 15 to 25 minutes na pagitan sa bawat patong ng ating sealer. At pwede na natin itong i-top coat. At kung nakukulangan naman kayo sa kulay, pwede natin itong kulayan gamit yung ating mga penetrating wood stain at ihahalo natin ito sa ating lacquer sanding sealer. Pwede rin tayong gumamit ng ating mga oil tinting color para magamit natin bilang pangkulay. O kung tawagin ng marami ay yung bubulagin natin. I-adjust natin yung ating kulay bago natin ito patungan ng ating top coat. Gaya nga na sinabi ko kanina mga kapinta, nasa sa inyo pa rin yung desisyon kung anong kulay yung gusto nyong finish sa inyong ginagawa. At tungkol naman sa paggamit ng ating mga top coat, pwede tayong gumamit ng mga single component o yung mga walang hardener. Pwede tayong gumamit ng lacquer dead flat para sa walang kintab at pwede tayong gumamit ng clear gloss para sa makintab. At pwede rin natin itong isprayan ng 2 component top coat gaya ng mga automotive clear coat matte finish para sa walang kintab at automotive clear gloss para sa makintab. Ito naman yung mga top coat na may hardener. Mas matibay ito kaysa sa mga single component dahil ito ay mayroong hardener o catalyst.